Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today our devotion talks about ano ang gap theory. So our concept is all about gap theory. So ang gap theory ay nagtuturo na mayroong malawak na puwang ng panahon marahil milyon-milyong taon sa pagitan ng Genesis chapter 1 verse 1 at Genesis chapter 1 verse 2. Ayon sa teoryang ito, maaaring mayroong unang paglikha na hinatulan ng Diyos bago ang paglikha na isinasalaysay sa Genesis. So, ang ilan ay ginagamit ito upang ipaliwanag ang edad ng mundo o ang mga fossil record. Ngunit hindi malinaw na itinuturo ng Biblia ang ganitong idea. Maraming matapat na Kristyano ang naniniwalang ang ulat ng paglikha ay tuloy-tuloy at kompleto mula sa Genesis chapter 1 verse 1 pa lamang. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the gap theory, exegest theory into the Bible. So, ang gap theory ay nagpapasok na idea sa teksto ng Biblia na wala naman doon. Sa halip na hayagang pagbasa, ipinagtutugma ang teksto sa inaakalang scientificong theory. Delikado ito sapagkat napapalitan ng ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Second is the Bible must be used as basis of science. So, ang Biblia ang tunay na pundasyon ng katotohanan, hindi ang siyensya. Kung may conflict, dapat nating ayusin ang ating pagkaunawa sa science, hindi baguhin ang salita ng Diyos. So, ang tunay na agham ay umaayon sa katotohanang ipinapahayag ng Diyos. And last teaching is the Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. So, ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw. So, sa Genesis, malinaw na ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa tao, hindi sa isang sinaunang lahi bago si Agar. Ito ang pundasyon ng Ebanghelyo na ang kasalanan ay may simula at si Kristo ang tagapagligtas. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is understand God's hierarchy of revelation. So, dapat natin kilalanin na ang espesyal na kapahayagan, ang Biblia, ay mas mataas kaysa sa karaniwang kapahayagan, kalikasan o science na sinasabi. So, ang salita ng Diyos, ang pamantayan na lahat ng bagay, huwag nating baliktarin ang pagkakasunod-sunod nito. Second is consider the Bible as our supreme authority. So, sa lahat ng usapin, pananampalataya, science, kasaysayan, or morality, ang Biblia ang huling pamantayan dahil hindi ito dapat baguhin upang magkasya sa mga pansamantalang theory ng mga tao. Manindigan tayo na ang Diyos ang tunay na nakakaalam ng lahat. Last application is form a habit of reading the Bible exegetically. So, sanayin natin ang ating sarili sa tamang pagbabasa ng Biblia, nagpapalabas ng kahulugan mula sa teksto, hindi nagpapapasok ng sariling ideya. So, sa ganitong paraan kasi is makikilala natin ng tama ang Diyos at ang kanyang mga kalooban, ang wastong pagbasa ng Biblia ay nagtatayo ng matibay na pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is exegesis and why is it important to develop a habit of reading the Bible exegetically. So, ang exegesis ay ang tamang paraan ng pagbasa ng Biblia kung saan hinahayaan nating ilabas ang tunay na kahulugan ng teksto batay sa original na layunin ng mayakda. So, mahalaga itong pagpraktisan upang hindi natin ipilit ang sarili nating ideya o pananaw sa salita ng Diyos dahil sa pamamagitan ng exegesis, nagiging tapat tayo sa Diyos, napapangalagaan natin ang tamang doktrina at naitataguyod natin ang tunay na paglago sa pananampalataya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita ng siyang gabay at ilaw sa aming buhay. Lord God, turuan mo po kami na maging tapat sa pagbasa at pag-aaral ng iyong mga salita. Lord God, ingatan mo po kami laban sa pagdadagdag o pagbabawas ng iyong katotohanan. Lord God, bigyan mo po kami ng puso na lagi naghahanap ng iyong tunay na kahulugan at nagsasabuhay ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.